So, ito nga si Shelly ay mapapasugod na nga rin ito sa bahay nitong Divina dahil sa kanyang paghahanap dito nga kay Raymond. At dahil nabanggit nga nito ni Sonia na baka na kay Divina nga daw ito si Raymond, ay dito na nga sugod si Shelly, dala ang buo niyang galit, kaba, at isang kurot ng pag-asa na baka hindi pa huli ang lahat. Sa pagtapak pa lang sa harap ng gate ni Divina, ramdam na ni Shelly ang tensyon sa paligid. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit tila mas malamig ang sagot ni Divina nang pagbuksan siya. Anong ginagawa mo rito? Malamig na bungad ni Divina, pero hindi siya inatrasan ni Shelly. Nandito ako para kunin ang asawa ko, mariing sambit ni Shelly. Ilabas mo si Raymond. Napailing lang si Divina, tila ba naaaliw sa tapang ni Shelly. Ngunit bago pa man tuluyang makasagot, biglang may narinig na kalabog mula sa itaas na palapag ng bahay. Isang bagay ang nahulog at tila may nahulog ring sikreto. Ano yon? Tanong ni Shelly, nanlilisik ang mga mata. Ayaw man ni Divina, napilitan na rin siyang samahan si Shelly sa kwarto sa itaas. At doon, nadatnan nila si Raymond, hubot-hubad, natutulog sa kama ni Divina. Halos mapatid ang hininga ni Shelly. Nanginginig siya, hindi malaman kung galit, sakit, o pagkasuklam ang nangingibabaw. Anong ginawa niyo? May nangyari ba sa inyo? Halos pasigaw na tanong ni Shelly. Ngunit imbes na magsinungaling, lumapit si Divina at bumulong sa tenga ni Shelly. Sa akin na siya. Matagal na. Wala ka ng karapatan. Bumagsak ang luha ni Shelly, pero hindi siya nagpatinag. Biglang may tunog ng cellphone, isang video message. Kinuha ito ni Shelly mula sa bulsa at pinatugtog. Sa video, makikita si Raymond na umiiyak, kinakausap si Sonia. Tulungan mo ko, hindi ko alam paano ako napunta dito. Parang may pinainom sila sa akin. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ano to, Divina? May kinalaman ka ba rito? Sigaw ni Shelly, nanginginig sa galit. Naglakad si Divina papalayo, pero humarap muli na may ngiting may misteryo. Hindi mo alam kung sino talaga ang asawa mo. Akala mo mahal ka niya? Huwag kang tanga, Shelly. Ngunit bago pa man makasagot si Shelly, may biglang sumulpot sa pintuan, isang lalaking nakaitim, may takip ang mukha, may hawak na syringe. Tumigil ka na, Shelly. Umuwi ka na habang may pagkakataon ka pa, sambit ng lalaki. Nagkagulo sa loob ng bahay. Si Shelly ay mabilis na tumakbo pababa ng hagdan, habang si Divina ay tila ba sanay na sa ganitong eksena. Habang palabas si Shelly, may naaninag siyang mga larawan sa hallway, mga larawan ni Divina at Raymond, ngunit ang nakakagulat, may larawan din si Raymond, kasama ang isang lalaking kamukha niya, ngunit may tatoo sa liig. Sino to? Tanong niya sa sarili. Dito na bumaligtad ang lahat. May kambal pala si Raymond. At ang lalaking natutulog sa kama ni Divina, hindi si Raymond, kundi ang kanyang kambal na si Rafael, na matagal nang nawawala at ngayon ay ginagamit ni Divina sa isang plano ng panlilinlang. Muli siyang bumalik sa bahay ni Sonia at ipinakita ang video. Dito ipinagtapat ni Sonia ang lahat. Si Rafael siya ang unang minahal ni Divina. Pero pinili si Raymond ni Shelly. Kaya nagkaroon ng galit si Divina. Gusto niyang sirain ang buhay mo at ginamit niya si Rafael para magkunwaring si Raymond at pabagsakin ka. Hindi makapaniwala si Shelly. Buo ang akala niyang siya ang may kasalanan, ngunit isa pala siyang biktima ng isang masalimuot na plano. Dahil dito, bumuo si Shelly ng plano. Tinawagan niya ang kaibigan niyang pulis at binalikan ang bahay ni Divina, hindi para mang-away, kundi para iligtas si Raymond na natagpo ang nakakulong sa isang lihim na silid sa basement. Dito na pumutok ang tensyon. May barilan, may habulan. Si Rafael ay nagtangkang tumakas, ngunit nahuli rin. Si Divina naman ay tumawa ng malakas habang hinahila papasok sa police van, tila wala na sa sarili. Hindi pa to tapos. Hindi niyo ako kilala. Lahat kayong nagnakaw sa akin, sigaw ni Divina habang paalis. At si Shelly, habang hawak niya ang kamay ni Raymond, unti-unting bumalik ang kulay ng kanyang mukha. Pero sa kanyang mga mata, hindi lang luha ng kalungkutan ang nasa gilid, may alab na ng paghihiganti at matinding galit sa mga taong nagtangka na sirain ang kanyang buhay. Mahulog nga ba sa bitag ito nga si Jenny? Dahil ito nga si Jenny na pinsan nga nito ni Divina, ay makakatanggap nga ito ng mensahe galing nga dito nga sa kanilang dating tauhan.
Kaya nga ito ngayon si Jenny ay pupuntahan niya dito ito ng kaninang ang dating tauhan upang magdala nga ito ng pera dahil ang hingi nga ito ng pera at pag hindi nga daw siya nagbigay ay ilalantad nila dito ang kanilang mga sikreto at ang kanilang pinag-utos nga daw noon. At dahil na nga din sa takot nito nga ni Jenny at ayaw nga daw niyang makulong ay makikipagkita nga itong mag-isa. Kaya nga ito nga si Jenny habang naghihintay nga dito ng mensahe galing nga dito nga sa kanilang dating tauhan, ay makakatanggap naman siya ng tawag dito nga kay Divina, kaya mapipilitan na nga rin itong ang Jenny na sabihin nga dito nga kay Divina tungkol nga sa paghingi nga ng pera ng kanilang dating tauhan. Pagkababa ng tawag, hindi na mapakali si Jenny. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib at habang malamig ang hangin ng gabi, tila ba kasabay nitong gumagapang ang kilabot sa kanyang likod. Dala-dala ang isang envelope ng salapi, lumakad siya sa madilim na eskinita sa Quezon Street, ang lugar na itinakda ng dating tauhan para sa kanilang pagkikita. Ngunit may kakaibang katahimikan. Wala ni anino ng taong kanyang dapat ay sasalubungin. Tama ba ang lugar na ito, bulong niya sa sarili. Nang biglang, pak! Isang malakas na tunog ng bagay na bumagsak sa likuran niya ang nagpabalikwas sa kanya. May gumagalaw sa likod ng tambak ng karton. Agad siyang humawak sa pepper spray sa kanyang bulsa. Ngunit hindi siya nakagalaw agad, may kamay na biglang humawak sa braso niya. Jenny, huwag kang sisigaw, mahinang tinig ng lalaki, tinatakpan ang kanyang bibig. Ito si Romel, ang dating tauhan nilang pinagkakatiwalaan noon, ang mismong nangungutya sa kanila ngayon. Akala ko ba pera lang ang kailangan mo? Galit na tanong ni Jenny, pilit na kumakawala. Akala mo lang yon. Pero may mas malalim pa akong kailangan. Gusto kong bumalik. Gusto kong mapatawad. Pero kung hindi ninyo ako pagbibigyan. Naglabas siya ng lumang e-tip drive. Nandito ang lahat ng recordings ninyo, mga utos, mga transaksyong hindi dapat malaman ng kahit sino. Nanlaki ang mata ni Jenny. Hindi lang pala pera, ito'y pananakot, isang uri ng pagbabalik ng kapangyarihan. At higit pa, isang posibleng pagbagsak nila ni Divina. Napilitan si Jenny na iabot ang pera, nanginginig pa ang kamay. Ngunit bago pa man maisalin ang sobre, isang anino ang lumitaw mula sa dilim, si Divina. Huwag mong ibigay yan, Jenny, matatag ang tinig niya, hawak ang cellphone na tila may naka-livestream. Naka-record na ang lahat, Romel. Lahat ng sinabi mo. At kung may mangyari sa amin, naka-automatic upload to. Nabigla si Romel. Napaatras. Kayo. Nagkaisa kayong dalawa? At hindi kami matatakot sa iyo. Ikaw ang takot. Dahil ikaw ang may kasalanan. Ngunit bago pa makalayo si Romel, may sumisigaw sa malayo. Mga pulis. May tip na raw silang nakuha mula sa isang anonymous source. Si Divina mismo ang nagbigay. Nahuli si Romel habang pilit na isinisigaw ang hindi pa tutapos. May mga kasama pa ako. Sa loob ng bahay ni Jenny, tila nanumbalik na ang katahimikan. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Sa tuwing sisilip siya sa bintana, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng dokumento tungkol sa kasong isasampa nila kay Romel, may natanggap siyang email. Walang subject. Walang pangalan ng sender. Ngunit may kalakip na larawan nilang dalawa ni Divina, kuha habang nasa isang lihim nilang pulong. May sumusunod pa rin sa atin, bulong ni Jenny, halos mawalan ng boses. Sa ibaba ng larawan, may maikling mensahe. Huwag kayong magkamali. Lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Hindi si Romel ang tunay ninyong problema. Muling nagkatinginan sina Jenny at Divina. Ang kanilang nakaraan, mga lihim na pilit na nilang nilimot, ay tila buhay pa. At ngayon, isang mas malaking panganib ang paparating. Ang paghaharap sa korte nito nga ni Sherlyn at nito si Raymond, dahil magaganap na nga dito ang kanilang paghaharap dito nga sa korte, upang litisin nga dito ang patong-patong makaso na sinampa ng pamilya nito nga ni Raymond. Dito nga kay Sherlyn dahil na nga din daw sa kanyang pagluloko. Dahil sumama nga daw ito sa ibang lalaki habang mag-asawa nga daw sila nito nga ni Raymond. At dito na nga patutunayan ito nga ni Shalyn at ito nga ni Atty. Adrian na wala nga daw silang relasyon dahil gawa-gawa nga lang daw ito nitong ni Divina at itao nga daw ni Sonia. Pero hindi nga naniniwala ito nga si Raymond sa mga sinasabi nga nito nga ni Sharlene at ito nga ni Atty. Adrian dahil nahuli nga niya dito na magkasama.
Ito nga si Sharin at ito nga si Atty. Adrian dito nga sa isang hotel at bagong ligo pa nga daw silang dalawa, kaya magkakalabasan na nga dito sikreto ito nga si Sherlyn na ito nga si Raymond sa pakakaabangan nga natin dito kung saan nga ba. Hahantong ang paghaharap sa korte nito nga ni Sherlyn at ito nga si Raymond yan ang ating mga pakatubukan at pakakaabangan dito nga lang sa prinsesa. Sa gitna ng malamig at tahimik na korte, umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbukas ng pinto. Sabay na pumasok sina Sherlyn at Atty. Adrian, bit-bit ang mga dokumento at ebidensya na magpapatunay, ayon sa kanila, na ang lahat ng akusasyon ay pawang kasinungalingan. Sa kabilang dako, naroon naman si Raymond, nakasuot ng itim na Amerikana, seryoso ang mukha, kasunod ang kanyang bagong abogado, si Atty. Del Fierro, kilalang kilala sa larangan ng corporate at marital law. Pero bago pa magsimula ang pagdinig, may isang babaeng biglang pumasok, nagmamadali at mukhang takot. Siya ay si Rosa, isang dating katulong ng pamilya ni Sherlyn at Raymond. May hawak siyang isang envelope, makapal at tila puno ng litrato at papeles. Agad siyang nilapitan ng bailif, pero sinabi niyang may mahalagang ebidensyang kailangang makita ng korte. Napatingin si Raymond. Kinilala niya si Rosa, matagal na niyang pinatalsik matapos nitong masaksihan ang isang bagay na itinago niya ng maraming taon. Kung itutuloy mo yan, Rosa, alam mong mawawala ka sa mapa. Malamig na banta ni Raymond, halos pabulong pero sapat upang marinig ng babae. Ngunit lumapit si Rosa sa witness stand, nanginginig man at nagsimulang magsalita. May nalalaman akong hindi niyo pa alam, mahal na hukom. At ito, ebidensya ng tunay na dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilya nila. Sa mga litratong ipinakita ni Rosa, makikita si Raymond kasama si Divina, ang mismong pinsan ni Sherlyn, sa iba't ibang pribadong lugar, sa isang resort sa Tagaytay, sa isang apartment sa Pasay. At may mga petsa ito na bumabagsak sa mga panahong sinasabi ni Raymond na nasa business trip siya. Tumayo si Sherlyn, nanginginig sa galit at luha. Ikaw pala. Ikaw ang unang nagtaksil, sigaw niya kay Raymond. Nabigla ang korte. Lumingon ang lahat kay Raymond na ngayon ay hindi makatingin ang direkta. Nangingitim ang mga palad niya sa pagkakakuyom ng kamao. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, biglang may tawag ang sekretarya ng korte. Isang anonymous video ang ipinadala sa email ng korte, footage, mula sa isang sikretong kwarto sa parehong hotel kung saan nahuling magkasama sina Sherlyn at Atty. Adrian. Lumabas sa footage na may isang taong nagtanim ng damit at gamit panglalaki sa loob ng suite, bago pa man dumating sina Sherlyn at Adrian. At ang taong iyon ay si Sonia, ang best friend ni Sherlyn. Traitor, sigaw ni Sherlyn habang napahagulgol. Hindi siya makapaniwala. Kaya pala lagi kang nandyan para bantayan ako. Hindi para siraan ako. Umiiyak din si Sonia, pero hindi para magsisi, kundi dahil sa utang na loob kay Raymond na tinulungan siyang makalabas ng utang noon, kapalit ang kanyang katapatan. Sa ikatlong araw ng pagdinig, ibinunyag ni Atty. Adrian ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya umalis sa tabi ni Sherlyn. Hindi dahil sa relasyon kundi dahil nakakatanggap si Sherlyn ng death threats sa hindi kilalang numero. At batay sa forensics, ang ASTIF card ng numerong iyon ay nakarehistro sa isang kumpanyang pag-aari ni Raymond. Ipinatrace ko ito, Your Honor. And based on the telecom record, the threats came from someone using proxy phone issued to Dummy Corporation under Raymond's name. Umigting ang tensyon. Napuno ng bulungan ang loob ng korte. So hindi lang ito kaso ng pagtataksil kundi ng pananakot at posibleng pagtatangka sa buhay, dagdag ng huwes. Sa huling araw ng paglilitis, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Divina mismo. Bitbit niya ang kanyang bagong anak at sa harap ng lahat, sinabi niyang si Raymond ang ama. Ginamit mo ako, Raymond. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Pero ginamit mo lang ako para sirain si Sherlyn. Ngayon, lumalaban ako. Hindi na makapagsalita si Raymond. Tila gumuho ang lahat sa paligid niya. Huminto ang huwes, tumayo at nagsabing, ang korte ay magdedesisyon bukas. Ngunit sa ngayon, pinoproprotektahan namin si Sherlyn at ang kanyang pamilya mula sa anumang banta ng pananakit. Kinabukasan, ibinaba ang hatol. Walang kasong adultery laban kay Sherlyn. Si Raymond naman ay kinasuhan ng grave threats, perjury at falsification of evidence.
Lumabas si Sherlyn ng korte, mahigpit ang hawak sa kamay ni Attorney Adrian. Ngayon ay malinaw ng tapat na kaibigan at tagapagtanggol. Hindi pa man ganap ang hustisya, pero nagsimula na ang kanyang paglaya. Sa mga huling segundo ng eksena, pinakita si Raymond, nakakulong na sa isang selda, habang paulit-ulit na binabanggit ang isang pangalan. Hindi pa ito tapos. Sherlyn T. Patuloy ang masalimuot na pag-iimbestiga ng magkakaibigang sina Justin, Princess, at Xavier, kasama si Pusoy, sa pagtuklas kung sino nga ba talaga ang kasabwat ni Libby. Unti-unti na nilang nabubuo ang koneksyon sa likod ng mga kakaibang pangyayaring bumabalot sa kanilang lugar. Ngunit habang lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, mas lalo ring lumalalim ang panganib. Naisip ni Justin ang isang estratehiyang maaaring magbunyag sa tunay na pagkatao ng kasabwat. Gamit ang mga lumang litrato, mga chat logs, at ilang encrypted na files mula sa laptop ni Divina na lihim niyang nakuha mula sa dating tambayan nito. Napagtanto niyang may kakaibang relasyon si Divina at ang isang misteryosong lalaki na may codename, Erebos. Habang abala sa pag-aanalisa ng mga detalye, biglang may anonymous na nag-chat kay Justin. Ang mensahe, "Alam ko ang ginagawa mo. Tumigil ka kung ayaw mong may mawala sa'yo." Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit makalipas ang ilang araw, biglang nawala ang paborito niyang aso, si Max. Sa gate nila, may papel na nakatali sa kadena ng aso. Una pa lang yan. Nang malaman ito ni Princess, agad siyang nagpanik. Sinubukan niyang kontakin si Charlene, isang matalik nilang kaibigan na ngayon ay isang abogado. Ipinaabot niya ang detalye ng natuklasan nila, pati ang mga banta na natatanggap ni Justin. Dito nagsimulang mas lumalim ang papel ni Charlene. Hindi lamang siya basta abogado, may dati siyang koneksyon sa isang underground investigative group na dating nakasagupari ng mga kasabwat ni Libby. Nagsimula na ring maniktik si Charlene. Sa isang surveillance footage sa isang bar na madalas puntahan ni Raymond, ang dating kasintahan ni Divina, nakita niyang kasama nito ang isang babae sa dilim. Sa masusing pag-zoom in, lumitaw ang mukha, si Divina nga. Habang ito'y nangyayari, si Xavier naman ay nakakuha ng isang lumang diary sa lumang bahay ng tiyahin ni Divina. Ang laman? Mga plano ng pagnanakaw ng impormasyon, paninira ng buhay ng mga taong pinaniniwala ang hadlang sa plano ng kanilang grupo, at mga pagdududa na si Libby ay hindi lamang kasabwat, kundi pinuno. Samantala, si Pusoy, na madalas hindi pinapansin, ay may sariling ginagawang investigasyon. Natuklasan niyang may ginagawang eksperimento sa isang abandoned warehouse kung saan tila may koneksyon sa mga biktima ng biglaang pagkawala sa kanilang barangay. Gamit ang drone, nakuha niya ang video ng mga taong may takip ang mukha, nagpapasok ng mga kahon sa loob ng warehouse tuwing hating gabi. Sa gitna ng lahat ng ito, nagdesisyon si Justin na makipagkita sa taong nagchat-chat sa kanya. Sa isang tagong lugar, nagtagpo sila. Nakasuot ng hoodie at face mask ang tao, ngunit bago pa man makalapit si Justin, may putok ng baril. Tumakbo siya sa direksyon ng tunog at nakita ang taong kausap niya, duguan at halos hindi na humihinga. Ngunit bago ito tuluyang nalagutan ng hininga, bumulong ito. "Wala ka ng oras si Libby, hindi siya ang iniisip mong siya." Gimbal si Justin. Nang magkita sila ni Princess at Xavier, ibinahagi niya agad ang nangyari. Dito na nila napagtanto na may mas malalim na lihim, maaaring hindi si Libby ang pinakaugat ng lahat, kundi isang mas mataas na kapangyarihan na nagkukubli sa likod ng kanyang pangalan. Nagpatawag ng emergency meeting sina Charlene, Justin, Princess, Xavier, at Pusoy. Lahat ng ebidensya ay inilatag. Ngunit sa gitna ng pagpupulong, biglang nawala ang kuryente. Nag-brownout. Ilang segundo lang ang lumipas at isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Pusoy, nawawala. Tumakbo silang lahat palabas ngunit wala ni anino ni Pusoy. Sa mesa, may naiwan lang na cellphone, bukas ang voice recording. Ang huling narinig nila, "Huwag kayong makialam. Hindi kayo handa sa katotohanan." Muling sumiklab ang takot sa grupo. Ngunit hindi sila umatras. Sa tulong ni Charlene, isinampa na nila ang kaso laban kina Divina at Raymond. Kasabay nito ang paglapit nila sa isang dating pulis na si Mang Edong, na noon ay nasuspinde matapos ang isang corruption case, kaso na alam nilang isinubo lamang sa kanya ng grupong kasabwat ni Libby.
Ibinunyag ni Mang Edong na ilang taon na ang nakararaan, may grupo na tinatawag na Isombra. Isang lihim na organisasyon na ginagamit ang social media at fake news para manipulahin ang opinyon ng publiko at sirain ang mga taong hindi sumusunod sa kanilang kagustuhan. Si Libby, Divina, at Raymond ay miyembro, pero may leader silang tinatawag na Alinggaungaw, na hanggang ngayon ay misteryo pa rin ang pagkatao. Ngunit sa isang twist ng kapalaran, natuklasan ni Princess mula sa isang sulat sa diary ni Divina na si Charlene pala ay minsang naging bahagi rin ng grupong iyon bago niya ito nilisan. Kung ganoon, kanino ba talaga kami kakampi? Tanong ni Xavier habang ang luha ni Princess ay tumulo sa kanyang pisngi. Ang kwento ay nasa bingit na ng katotohanan. Ang bawat karakter ay isa-isang nalalantad. Ngunit ang pinakamalaking tanong, si Charlene ba ay kaibigan o kaaway na matagal nang nagkukubli sa anino ng tiwala? Abangan ang susunod na kabanata. Dahil ang lihim ay hindi basta-basta nagsusuko. At ang katotohanan maaaring makapatay.